It's a personal question. Are you a lesbian? Oh, you're not allowed to ask that of anyone. Because I might I just have to ask. How many inches is your penis? I like that. You go. He's gonna have a heart attack. Oh, next question. Oh, Mas malaki, mas malaki. Mod, yung comment. Ikaw muna. Tinabahan ako eh. Ikaw naman. Yung comment mo, nasa kapatid mo, yung kapatid mo na nagbigay ng tip na 350,000. Bongga yun. 250 daw yung chismis. 250. Oh, laki naman tip Lasing yun. kasi lasing. Baka Lasing. hindi nga worth 5,000 pesos yung babae. Alam ba na asawa niya na nag-tip siya? Ay, palagay ko ginulpi siya. Oh, grabe siya. Ikaw naman magtanong eh. Hindi siya Niyari dapat ako. ganun, di ba? Sinador siya. Ikaw naman magtanong. Niyari ako. Tinitimpla ko nga eh. Kung ano tatanong ko eh. Na parang nawala ako sa ano. Uy, kalamay. Tanong mo kalamay. Attorney, ano bang nangyayari ngayon sa tingin mo tungkol sa, there was this issue na naglabas si Saldico on television or in his broadcast that sinasabi niya, si Lisa Araneta Marcos is also involved in the sugar scheme of making money of it, milking of sugar, and that's why sugar is so bad. All these talks stem from the fact that Martin Araneta, her brother, Oh, the is very visible in the Bureau of Customs, I heard also the Department of Agriculture. And you know, we're very sensitive sa sugar, Mon. Kasi dyan ang kabuhayan namin Yes, eh. oo. Hindi lang yung mga landowners, yung mga tao namin, di ba? Yung mga workers, di ba, na kailangan tama yung pangsweldo, yung healthcare nila, di ba? Ngayon, pag bumagsak ang sugar industry, ilang hundreds of The whole thousands na laborer community yan. is affected. Oo, nangyari na yan sa amin noon, ng time ni Ferdinand Marcos Sr. Nangyayari ulit ngayon. Oo, ngayon, nagsulat kay BBM through Secretary Chu, Laurel, na pati mga mayor sumulat. Yung mayor ko dun, si Bading Escalante, nakita ko perma niya, no? Na stop na ang importation ng sugar. Because it affects the pricing of Oo. our local sugar. Kasi naman, grabe, bakit naman mag-i-import ng sugar ang gobyerno? Sobra na. Ang dami-dami ng hectares planted into sugar. Yeah. Ibig sabihin talagang may gustong kumita. Ngayon, ang sabi nila, nabasa ko na naman, na they stopped it na, ang importation, for now. Kasi marami pa daw supply. No? Pero may smuggling. Yeah. So, ang point namin na mga taga-Negros is, we have to protect the sugar industry kasi dyan ang kabuhayan ng mga tao namin. Siguro 70% of the income ng mga tao sa Negros galing sa sugar. So, from the planter to the admin to the truck drivers to the yung nag-fertilizer, nagtatanim, lahat 'yan nakasalalay That's po true. sa negosyo at sa presyo ng asukal. Ngayon, pag nag-smuggling sila, yung mga kasabwat dyan sa gobyerno, di syempre, bababa yung presyo nila kaysa sa planter. Bakit kaya hindi mapigilan ni BBM yung asawa niya? Baka ma-black eye siya eh. Di ba, pansin mo man, lagi siya sunglass. Ako, pag nagsasunglass, May tama. pag mag-sunglass si BBM, sabi ko talaga, naku, Nasuntok na. Kailan ba siya nakita? round 3, yung gano'n na. Kailan mo nakitang Lagi na-black ayan? kaya. Palagi? Lagi kaya naka-sunglass yun. Ha? Hindi ko alam kung Versace yun, pero ay dapat mag-Versace ka. Diba? Yung bongbong, yung president, di ba? Parang, Pero para makapag-smuggling, I think kailangan yung tao na nag-uutos ng smuggling na yan powerful. Kasi masyado industry itong kinakalaban mo eh. at saka hindi ka pwedeng mag-smuggling dyan. Hindi ka may kasabwat sa Yeah. loob, may patron ka. Kasi it's not simple. You're fighting against an industry. Yes, You're killing an industry. Dadaan ka pa sa customs, Ah. di ba? Dadaan ka pa sa DA. Kaya yung sinasabi ni Secretary Chu Laurel na it's okay,
okay na yan kasi in the first place, why did you allow it? Yeah. Mm. Eh, Parang okay na lang, ganun ba yun? Was Pero it kailangan talaga, kailangan siguro natin talagang sugar. I mean, kulang yung domestic consumption natin. yung domestic supply, you mean? I'm sorry, yung domestic supply for kulang. now, the domestic supply is sufficient. Yun ang sinasabi ng sugar farmers na wag na mag-import. Kasi wala namang nagbe-benefit eh. Pagkano ang kilo sa ng sukal sa grocery. Oh. Pero kung kahit ibaba mo yan ng ilang peso, they won't feel the difference. 'Di ba? Not so much. But the landowners, the planters will feel it. 'Di ba? Yeah. Kasi syempre bulk eh. Pero yung consumer will not feel it so Yeah. much. May Yeah. bababa lang siya ng mga 2 piso, ganyan. It's the sugar planters. Yes. Pero sa importation, may kumikita doon. Nang sinabi mong visible si Martin Araneta, are we saying na si Martin is one of the smugglers? Ganun ba? Not really. Not really. Because nobody has accused him. Baka naman na ginagamit lang yung pangalan niya. Anong tingin mo? I don't know. It's possible. But that rumor is too strong to be Yeah. false. You know? Kasi mayroon ako ilang beses kong binanatan niya sa column ko. Pero may nagsabi sa akin na masyado raw mabait. Katapos maraming people, his friends are taking advantage of him. Mabait si Martin Araneta. Sino mabait? Si BBM o si Martin? Baka si BBM. Ang mabait. I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Kasi, bakit niya ginawa ito kay Sara Duterte? He begged her to be his running mate. Or siya ang vice president kung tatakbo si Sara president. Sara slid down. There were only 4 people in that room. BBM, Were you there? person A, and Sara. The person A told me. So, pinagbigyan ka na without even conditions kung kanino yung secretary of ganito, portfolio akin, ganyan. Wala daw demand si Sara Duterte. Tapos within 1 year, sinaksak mo na. Pinalitan mo yung speaker, dapat si GMA yung speaker. Kasi ang gusto talaga ni Martin Luther King Romualdez, siya ang speaker because he wanted to be the next president. So inintriga niya ngayon si BBM. Na yan si Sara, sasaksakin ka niya, and she's gonna topple you. Hello, kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place for president? Nandun na yun sa kanya, na silver, golden platter. Kasi lang, pag alam mo, pag nagko-cocaine, naprapraning. Paranoia. Paranoia is really a symptom Anong mga of signs na cocaine addiction. nagko-cocaine si BBM? With apologies to those who have Tourette syndrome na mga PWD, ha? Tingnan itong Joe. Diba, I became famous nung kampanya, may hawak akong Coca-Cola. Umiinom ako, tapos gumagano'n yung Joe. That's cocaine Joe. Kita mo yung gritting of the teeth. Nag-grit yung teeth. That's cocaine. Di ba? Tsaka, kita mo naman yung itsura. Nung start nito, nung senador siya, I met him eh. Makinis pa siya noon and everything. Hindi siya ganyan. Hindi ganyan tsura niya. Pero ngayon talagang eye bags and nagme-makeup na si BBM ngayon, nakita mo. May foundation na siya. He goes out every day reporting to us kung how much is the price of rice, how much is that. Very soon, BBM will be reporting to you kung ano ang state of the traffic. Para active. Ginawa nyo naman reporter ang presidente niya. Pambira naman kayo, Auntie Claire. Ba't ka naman ganyan? Pero ang sabi nila, they blame the wife, si Lam, dito sa mga nangyayari. Well, Dahil parang sabi nila, under desire si BBM. Is that true? I wouldn't know, but he looks like he's the profile of a bro-beaten husband, right? And, Senator Amy Marcos, his sister, disclosed that in the rally sa INC na dalawa sila.
Nagko-cocaine sila. Do you think yung At si revelation Sandro ni nagko-cocaine. Yun ang sabi ni Amy Marcos. do you think that yung revelation ni Amy naka-apekto sa credibility ng presidente? Yung reputation ng Oh, yeah. I first think couple? Amy's revelation put a period on everything, lahat ng mga questions sa ulo ng mga tao who care about our country. Natuldukan na parang, yun na. Yun na. Ano magiging- And, you try to watch my PGMN episode since yesterday. It's still running now. When I challenged BBM to a hair follicle test. Because this is the only way na matigil to lahat. Sabihin lang, Take the test. oo, ba't ayaw niya mag-test mo? Anong magiging effect nito sa presidency ni BBM? Yung revelation ni Amy? Then people will be more convinced na talagang he has very poor decision-making skills because he is addicted to cocaine. Not only because he has no proper education. No degree. It's okay, if you don't have a degree, basta hindi ka nagsinungaling. Ha? Pero siya kasi, nagsinungaling siya na wala naman pala siya diploma. So, itong mga revelations ni Amy ay shows na si BBM is an unreliable leader. Because he is addicted to cocaine. What kind of decisions is he making? Which proves to you na in the last 3 years, yun na nga. Yung mga decisions niya, palpak, failure. Kaya tayo, we are in this state. Pero mo ba naman, awayin mo ba naman yung China dun sa ASEAN? Wala pang presidente yung nagkaganon. Never. Di ba? Na pupunta ka sa ASEAN, magsispeech ka doon, alam mo na ang premier ng China nandun, binanatan niya yung China ngayon. Dahil sa occupation doon sa Nilapitan Masinloc. naman niya Well, because he realized na mali siya. So, gapang siya doon, no? Gumapang siya. Gapang. Practically, gumapang siya doon 3 seats away. Oh. Gumapang siya doon para nagpakumbaba siya doon. Hindi ba naman, anong ibig sabihin yan? Yan ba ang commander-in-chief nyo? General Browner? Kung biglang napaning yan at sinabi sa'yo, move your troops to Taiwan. Move your... Pero may Pilipino, manginmatay kayo dun sa Taiwan. Ano ba? Kalokohan niya. We're not ready for that. Nanginmatay na nga kayo dito sa NPA at sa ISIS Pupunta pa kayo doon. But, he's paranoid. And when you're president of a country, that's very, very dangerous. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.